Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito na muli ay niloob niyo po na tayo ay magkasama-sama na pag-aralan po ang kanyang banal na salita. Nawa po ay patuloy po nating buksan ang ating mga puso at isipan po para po sa salita po ng Diyos na atin pong mapapagbulay-bulayan po. At salamat din po sa lahat po ng mga nakakapanood at nakakapakinig na po ng live na ito. Tayo po ay manalangin. Ama, sa iyo po lahat ng papuri, sa iyo po lahat ng pagdakila, sa iyo po lahat ng tanging pasasalamat. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa patuloy mo pong pagkilos sa buhay po ng bawat isa. Mingi po kami ng tawad kung may nakikita ka po sa aming karumihan. Tawarin mo po kami, Panginoon, at salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin. Tunay po, Panginoon, na kinalulungkot po namin na kami nakagawa po ng anumang mali sa iyong harapan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin, Panginoon. Nawa po ay walang anumang maging hadlang sa patuloyan po naming paglapit sa iyo sa umaga pong ito. Nawa din po ay maging maayos po ang mga connection po, mga ginagamit namin sa live na ito upang patuloyan po na maipahayag ang iyong mga salita at maipaabot ito saan man po ito nais na maabot. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa patuloy karunungan mo po na ipinagkakalob sa amin, Banal na Espiritu Santo. Continue to guide us and help us po sa mga mapapag-aralan po namin at salamat ka pong nagsasalita po sa aming lahat. Ikaw po ang patuloy manguna po at kontrolin mo po ang aking dila. Yung pinapasabi mo lamang po ang siya kong i-share po sa umaga pong ito. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa iyo pong lahat ng papuri at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Exodus chapter 31 na po tayo. Ang pamagat nga po is obedience. Setting your heart to obey God. So, napakahalaga po talaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Na kung ano po ang kanyang inuutos, walang labis at walang kulang po natin itong susundin. Hindi po natin ito dadagdagan, hindi din po natin ito babawasan. Po. At syempre, kailangan ay yung motibo din po ng ating pagsunod sa Panginoon ay dahil gusto nating mapaluguran ang ating Panginoon. Hindi po sa dahil po nating um, gusto na pakan tayo or ma-recognize tayo, kundi talagang ginagawa po natin ang lahat para po sa karangalan ng ating Panginoon. So dito po sa Exodus chapter 31 ay yun nga po muli po nating makikita kung gaano po kahalaga ang pagsunod sa iniutos ng ating Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po dito sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Judah. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansinin. So, nakita po natin po na pinili po ng Diyos si Bezalel. At sa pagpili po ng Panginoon kay Bezalel, pinuspos din po siya ng Espiritu ng ating Panginoon. Po, binigyan siya ng kakayahan, kausayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansinin. So, talagang makikita po natin na talagang ang lahat po ay galing sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga lahat ay galing sa Panginoon. Yes, wala po tayong pagmamay-ari. Even yung ating mga skills, mga talents, iba't ibang karunungan sa iba't ibang larangan, di ba? Para sa iba't ibang larangan. Ba kasi may magaling talaga o marunong sa pagluluto. Meron naman ay may kahusayan sa pakikipag-usap sa tao.
Di po ba? So iba't iba po ang talagang ipinagkaloob po sa atin. Pero lahat po ng yan ay galing sa Panginoon. Sabi dito ng Panginoon, ginawa ko ito, so pinili niya si Bezalel, pinuspos niya, at binigyan niya ng kakayahan upang makagawa siya ng disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at talubhas sa gawaing pansini. Verse 6, pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ang kakayahan ng ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Si Moises po ang kausap dito ng ating Panginoon. So talagang hindi po lahat ay kaya ng leader. Talagang magbibigay po ang Panginoon ng mga tao na aayuda po or tutulong or makakatuwang ng isang leader para ma-accomplish ang kalooban ng Panginoon. Opo. So talagang hindi ang pastor ang magaling. Hindi ang sino man ang magaling, hindi ang evangelist o ang prophet o kung sino man yan. Po, kasi tayong lahat ay manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Sabihin mo nga tayong lahat. Yes. Kaya nga po tayong lahat ay pinagkalooban ng Panginoon. Kasi dito, hindi lang si Bezalel at si Aholiab ang binigyan ng kahusayan. Kundi sabi dito ng ating Panginoon, binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa. Po, ibig sabihin yung lahat ay ipinagkaloob. Yes, kahit hindi po tayo, mamaya po may mga supporting verses naman po tayo dito. Kahit hindi tayo mga Israelita, basta tayo anak ng Diyos, po, para ma-accomplish natin yung pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, yung pinapagawa ng Panginoon, yung iniuutos ng Panginoon sa atin. Kaya nga ano po we do not need to fear kapag may inuutos ang Panginoon sa atin. Yes. Po, hindi po tayo dapat matakot na sumunod. Kasi ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng kakayahan para magawa po natin yung mga iniuutos niya sa atin. Kung dapat kang maging mayaman for you to accomplish yung iniutos ng Panginoon, payayamanin ka ng Diyos. Kung kailangan mo ng sasakyan para ma-accomplish yung iniutos sa iyo ng Panginoon, bibigyan ka niya ng sasakyan. Excuse me po. Kasi di ba may mga tanong tayo, bakit kaya ganito, bakit kaya ganyan, ba't may mga kulang po. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan yung mga tinatanong mo na bakit wala akong ganito, ganyan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan po. Pero, pwede naman na hindi agad ipinagkakaloob ng Panginoon, kundi may itinuturo pa ang Diyos sa iyo. Po. So, talagang again, lahat po ng kakailanganin natin para ma-accomplish o matupad, masunod, magawa natin ang ipinag-uutos ng Panginoon, God will provide. Yes, well provided na ito ng Panginoon. Opo, even yes nga yung mga tao, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga tao para matulungan tayo. Opo, para matulungan tayo na magawa po natin ang lahat ng iniutos katulad dito. 'Di ba? Moises didn't ask God, Lord, sinong gagawa nito? 'Di ba hindi naman nag-ask si Moises? Lord, hindi ko kaya to. Lord, hindi ako well equipped para gawin 'yan. Ibig sabihin talagang kailangan natin ang isa't isa. Sabihin mo natin ang isa't isa.
Opo, kailangan natin ang isa't isa. Kasi hindi kayang mag-isa ng pastor, hindi kayang mag-isa ng leader. Kailangan niya ang kanyang kapwa mananampalataya. Katulad nito, hindi kaya ni Moises gawin lahat to. Ano po? Etong tabernacle na pinapagawa ng Panginoon. Kaya nag-provide ang Diyos. Ano po? Sinabi niya kay Moises na eto si Bezalel, pinili ko siya. Eto din si Aholiab. At hindi lang si Bezalel at si Aholiab. Binigyan ko rin ng kakayahang ang ibang mahuhusay na manggagawa para sila ang gumawa ng lahat ng iniuutos ko sa iyo. Ang Panginoon ay nag-utos kay Moises, pero hindi ibig sabihin gawa. Ano po? Kundi talagang may mga tao siyang ipinadala para magawa ni Moises yung ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Ano po? Nakakatuwa, ano? Talagang kailangan natin ng pagkakaisa at pagtutulungan para magawa po natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Sabi nga po dito sa talata sa unang Korinto 3:5-7, sabi dito, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kasi dito sa talatang ito ay may nagsasabi na ako ay kay Apolos or kay Pablo ako. Kaya ang sabi dito sa verse 5, sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Yes, we need to be um, thankful, grateful sa mga taong ginagamit sa atin ng Panginoon. Pero yung isipin na sila talaga yung talagang naisip nila na tulungan tayo, hindi po. Ano po, talagang mga kasangkapan sila ng Diyos. Sabihin mo nga kasangkapan. Talagang ang Panginoon pa rin ang nagbibigay. Ano po, ang Panginoon pa rin ang nagpo-provide. Ano po? Sabi nga dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Po. So again, ang bawat isa ay may tungkulin na ibinigay ang Panginoon. Kaya nga ang bawat isa ay dapat gumawa ayon sa tungkulin na ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Hindi mo kailangan gawin lahat. Amen po ba doon? No po, nawa maintindihan na talaga natin ang mga talatang ito. Na ang bawat isa po sa atin ay may tungkulin. So, ibig sabihin, kung hindi ka pinagkalooban ng Panginoon ng kakayahan para dyan, ay di maging assist ka na lang doon sa may kakayahang na pinagkalooban. For example, hindi ka binigyan ng kakayahang magluto. O di, tumulong ka na lang sa paggagayat, sa paghuhugas, o ano pa bang gagawin. Diba? Hindi yung makikialam ka sa pagluluto, hindi ka naman binigyan ng kakayahang magluto. Di po ba? So, again, ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang tungkuling ipinagkaloob ng Panginoon. No po? Hindi po tayo yung kampi-kampi, ako kay pastor. Ay, dito ako kay pastor kasi mas okay siya. Walang ganon. Sabi nga dito ni Pablo, ako ang si Apolos ang nagdilig. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o didilig ang mahalaga, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang at nagpapalago. Tayo pong mga inatasan ng tungkulin na magpahayag ng salita ng Diyos. Ang tungkulin lamang po natin ay ang salita ng Diyos. Pero hindi po nating tungkuling iligtas ang tao.
Kasi hindi po tayo ang tagapagligtas. Ang Diyos po yun. Ano po? Ibig sabihin, again, patuloy po nating buksan ang ating mga puso at isipan para maintindihan nating mabuti. Ang Diyos pa din ang mahalaga. Ang Diyos pa din ang pinakamahalaga sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat ng mga ipinagkaloob na tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang Diyos pa din ang mahalaga. Po? Kasi kahit anong tanim ang gawin mo. Ayan ang ating Nanay Vicky. Kahit anong alaga mo, diba? Ang Diyos pa rin ang magpapatubo at magpapalago nito. So kahit anong share mo dun sa tao, po, kahit ipakain mo sa kanya yung Bible, basahan mo siya araw-araw ng salita ng Diyos. Ang Panginoon pa rin ang magpapatubo at magpapalago nito sa kanyang puso. Ang Diyos pa rin ang aasahan natin. Hindi, Pastor, sharean mo nga yung kapitbahay ko. Pastor, sharean mo nga yung ano ko, yung kaklase ko, magaling ka kasi mag-share eh. O kapatid, ikaw nga ang pumunta dito kasi ikaw talaga yung ano eh, yung expert dito. Hindi po. Ang Diyos pa din. Sabihin mo nga, ang Diyos pa din ang aking aasahan. Yes. Ano po? Ang Diyos pa din ang ating aasahan. Ano po? Na magpapatubo at magpapalago ng mga ginagawa nating tungkulin na ibinigay din sa atin ng Diyos. Na ang Diyos din ang nagbigay sa atin ng kakayahan para magawa yung ipinapagawa ng Diyos sa atin. Tulad ng nabasa natin sa verses 1 hanggang 6. Ano po? Ang Diyos ang tumawag kay Bezalel at Aholiab. Siya din ang nagbigay ng kakayahan, kahusayan, karunungan. Ano po? So talagang walang pwedeng ipagmalaki ang kahit na sino. Ang Diyos pa din ang nagbibigay. No? Kaya sa Panginoon pa rin tayo aasa. Amen. Ano pa po? Sabi dito sa ikalawang Korinto 6 verse 1, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yes, ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng kahusayan, karunungan, at mga tao po, na para tayo ay lumago at mismong binigyan tayo ng Panginoon ng skills, ng talents. Huwag po natin itong sayangin. Gamitin pa rin po natin ito para sa ikalulugod ng ating Panginoon. At sabi pa po dito sa unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala, sabihin mo nga, ako ay mabuting katiwala. Yes. Po, pag sinabing katiwala, hindi yan sa'yo. Opo. Kahit sabi mong, ako nagpagod dyan, ako nagtanim dyan, ako nagpalaki dyan. Wala, no? Lahat tayo mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Anong dapat po nating gawin? Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So yung talagang mga ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi po ito para sa ating sarili lamang. No po? Kundi ito ay para ibahagi sa iba. Kaya nga po tayo ganito, may online Bible study. So yung mga binigyan ng kaloob ng kakayahang magbahagi ng salita ng Diyos, isinishare ito dapat. Po, kaya nga tayo may live din. Ibinabahagi din natin ito sa iba. Hindi po ito for us to keep. Po, pati yung mga
inaalaw ng Panginoon na mangyari sa ating buhay, gamitin din natin ito para sa kapakinabangan ng lahat. Hindi po ito again para sa atin lamang. Kasi tayo ay mabuting katiwala ng Diyos. Ang mabuting katiwala ng Diyos hindi selfish. No? Hindi siya makasarili, kundi iniisip niya din ang iba. Ano po? Iniisip niya din yung iba. Hindi siya self-seeking. Ano po? Kundi talagang isinishare niya din ito sa iba. Po, kasi tayo ay mabuting katiwala ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po, Jesus po, sila ang gagawa ng toldang tipanan. Ano po? Kaloob kay Moises ang utos, pero yung talagang gagawa ay eto si Aholiab, si Bezalel, at yung ibang pinagkalooban ng Panginoon. Po. So sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaba ng tipan, ng luklukan ng awa, at lahat ng tabernakulo. And take note, hindi sila mga Levita. Diba? Yung isa ay galing sa lahi ni Dan, kung di ako nagkakamali. At yung isa ay galing sa lahi ng Judah. Balikan nga natin. Yan no? Judah and Dan. No? Ibig sabihin, kahit sino, pwedeng gamitin ng Diyos. Sabi mo nga, kahit sino ay kayang gamitin ng Diyos. Opo. Kaya, wag tayong isinuhin ang sino man. Opo. Na porke may pinag-aralan ka o matalino ka o ganito ka, ganyan ka, ay maglo-look down na tayo sa iba. Hindi po. Kasi kahit sino, kayang gamitin ng Diyos. Kahit sino, pwedeng bigyan ng Diyos ng kahusayan. Kahit sino. Kahit hindi pa sila mga Levita. Di ba talagang dito sa mga talatang ito, mga Levita lang talaga ang ginagamit ng Diyos. Pero hindi Levita ang gumawa ng toldang tipanan. Hindi Levita ang gumawa ng kaba ng tipan, ang luklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Grabing grace ng Lord, no? Grabing kapangyarihan ng Panginoon. Po, kaya talagang wag po nating limitahan ang sino man. Kasi kahit sino, pwedeng gamitin ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. Kaya kahit hindi ka pastor, kapatid, pwede kang gamitin ng Diyos. Kahit wala ka sa, yung di ba, just recent lang, nag ano tayo, in-appreciate natin yung mga workers, di po ba, and pastors. So kahit di ka kabilang sa mga workers and pastors, kayang-kaya kang gamitin ng Diyos. Amen? 8. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog ng pagkaing butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog at ng mga kasangkapan nito, ng palangga ng hugasan at ng patungan nito. Silang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang mag-ahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Anong mahigpit na bili ng Panginoon? Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. So talagang hindi makikialam dito si Moises, no po. When I say hindi makikialam, hindi siya yung makikiukit doon. Hindi siya yung makikitabas doon. Kundi sila Aholiab, sila Bezalel, at yung ibang binigyan ng Panginoon, sila lang talaga ang gagawa. Mahigpit na bilin, sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Kaya nga talagang
ang pagsunod sa Panginoon talaga. Ito talaga yung pinakamahalaga. Sa pagsunod sa ipinapagawa ng Panginoon. Po, purihin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Kaya nga dito sa Colossus 3:23 mga kapatid, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kahit ang dami pa nating ministry. Po, kasali tayo sa worship team, kasali tayo sa dito in prayer intercessor, kasama tayo sa deacons, lahat na kasali tayo. Pero kung hindi natin ginagawa ang mga ginagawa natin ng buong puso na para sa Panginoon, walang saysay ang lahat ng ito. Walang saysay. Pero kung ang lahat ay ginagawa natin, kahit sa pagkain natin, sa pag-inom natin, sa pagbabasa natin, sa panunood natin, sa paggamit ng cellphone, sa pag-aalaga ng anak o ng asawa o ng inyo pong mga apo, po, sa pagdadrive, no, anuman ang ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Yes, even yung paglilinis sa worship center, gawin po natin ito dahil gusto nating mapaluguran ang Panginoon. Amen. Dito man po tayo sa ang araw ng pamamahinga. So dito po, ipinapaalala po ng ating Panginoong si Yahweh kay Moises na yes, meron silang mga task na ipinagkaloob ang Panginoon. May assignment sila. Gawin yung, yes, through Moses, sasabihan niya si Bezalel and Aholiab and the rest na pinagkalooban ng Panginoon ng kahusayan, gagawin nila ito. Pero, sabi nga, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ay sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit ang ikapitong araw ay araw ng ganap ng pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel. At ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Po. So dito, mahigpit na ipinagbili ng Panginoon that although they have the task, assignment, gawin yung toldang tipanan at yung mga kasangkapan nito, even yung mga damit ng mga ni Aaron at ng kanyang mga anak. Meron silang dapat gawin. Pero, they should not forget na ipangilin ang araw ng pamamahinga o ang Sabbath day. So, ang Sabbath day po, originally, nagsisimula po ito ng Friday at nagtatapos ng Sabado. Po. So, strictly ito po ay para po sa bansang Israel. Excuse me po. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, pinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. So, na bato na ito po yung inilagay doon sa Ark of the Covenant. Kasama po nung tungkod ni Aaron na nagkaroon na may sumibol na po na almond fruit and kasama din dito yung mana, yung ipinagkaloob ng Panginoon na tinapay sa mga Israelita.
So about po sa Sabbath day, sabi nga po dito, Colossus 2:16-17, kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Po. So kaya hindi na po natin ito ginagawa po. At hindi din po ito kasi nga base po sa ating kultura po. So ito po kasi ay yung talagang rest. Pag sinabi po kasing araw, Sabbath day o araw ng pamamahinga, ito po ay rest na makukuha po natin sa ating Panginoon. Sabi nga, si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ito po. So, babalik pa din po tayo doon sa sinasabi sa Colossus 3:23 that in everything we do it for the glory of God. Po, paggawa po. So, ini-encourage din tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sabi pa nga dito sa Marcos 2:27-28, sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng araw ng pamamahinga. Kasi naman dito naman sa mga talatang ito, no po, ay talagang ano po, masyado naman itong ginawa po ng mga Pariseo. No po, yung tradisyon na ito na nagdagdag na po sila. No po, may mga rules and regulation na ginawa sila na hindi naman ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. No po, hindi naman na ipinag-uutos. Dinagdagan nila ang sinasabi dito sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi po dito ng ating Panginoon, as the Lord of the Sabbath, no po, kasi question yung pagkain ng kanyang mga disipulo at yung pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga, kinwestiyon ito. Kaya sinabi niya, bilang, bilang siya na Diyos ng araw ng pamamahinga, He has the right, He has the power, He has the authority. Kasi siya din yung nag-create ng law na ito. So, pwede din gawin ng Panginoon kung anong gusto niyang gawin during the Sabbath day or Sabbath rest. Po. So, kaya po talagang wag na po nating masyadong pakaisipin pa itong araw ng pamamahinga. Basta doon po tayo mag-focus sa sinasabi sa Colossus 3:23 that in everything we do it heartily for the Lord and not for men. Po. So, let us continue to rest, no po, upon uh, yung promises ng ating Panginoon. Amen? Salamat po sa Panginoon. So talagang ito po kasing araw ng pamamahinga, no po, ay yung para to attain yung favor ng Panginoon. Pero yun nga, ginawa na po ito ng ating Panginoong Jesus po sa krus ng Kalbaryo. So we can now rest na po in His mercy and grace. At patuloy po tayong magkaroon ng pusong masunurin sa mga ipinapagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Papuri po sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa lahat po ng mga ipinapagawa mo sa amin. Nawa magawa po namin ito nang ayon po sa iyong kalooban. Patawad po sa mga pagkakataong may nagagawa kami na hindi mo naman ipinapagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin at sa patuloy ang pagbibigay sa amin ng karunungan
upang maintindihan po namin na talagang ang bawat isa sa amin ay binigyan mo po ng tungkulin. So yung tungkulin na yon, Panginoon, na ibinigay mo ay ikaw din ang magbibigay sa amin ng karunungan, kakayahan, kahusayan, so yung will mo po para sa amin. Kaya nawa, Panginoon, ay wag po kaming matakot na sumunod sa ipinapagawa mo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Nawa ay patuloyan po na mapaluguran ka namin sa lahat po ng aming gagawin, iisipin, sasabihin. Maraming maraming salamat po, aming Panginoon, sa lahat ng ito. Maging sa mga nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa ay katagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isa. Purihin ka po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat po sa Panginoon sa araw na ito. Yes, salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy at patuloy niya po siyang isama sa inyo pong mga panalangin na pagalingin na po siya mula po sa ubo po at sipon. Ayan, salamat sa Panginoon. And patuloy ang pagtagumpayin sila ng Panginoon sa kanilang misyon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Hazel at Christian, ng ating nanay Vicky at ng kanyang buong pamilya. Salamat din po sa ating nanay Lorna Villanueva Gayas, tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo, sa ating ate Rosel Estrada Pescasio, sa kanyang nag-iisang asawa, at sa kanilang mga anak at apo. Salamat din po sa kayo sa buhay po ng ating Pastor Lito, ng kanyang buong pamilya, maging ng ating Nanay Nelia. Yan, pakisama niyo din po sa prayer at salamat din po sa tuloy-tuloy ng himala kay Mama Lilia. Gayon din kay Ellery at kala Mami Elma. Salamat din po sa ating kapatid na Irene, maging sa ating Sir Bob. Salamat din po sa buhay po ng ating Mama Len, Kuya Ronnie, maging ng Ninong at Ninang Cynthia. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng inyo pong mga anak. Gayon din po sa ating si Lovely, ayan, si Carl at ng kanilang buong pamilya. Maging sila Tatay Roding at si Michael nasa ibang bansa. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating si kapatid na Crazy, patuloy kang paghimalaan ng Panginoon, gayon din mga kapatiran from Apayao. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating si Joanna, ng kanyang buong pamilya, sa buhay po ng ating Teacher Bell at ng kanyang buong pamilya, maging ate LP at ng kanyang buong pamilya. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating mga kamanggagawa kay Kristo sa Miracle of Life at sa mga taga-ibang fellowship po na atin pong nakakasama. Everyday po ito at 7:30 a.m. and loobin ng Lord na pagkita-kita po tayo mamayang gabi at 7 p.m. Palagi po sa Diyos ang